sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno isinilang sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ating pong batiin ng happy birthday at palakpakan ng ating Pong Jesus Nazareno na sa atin ay isinilang. Huling biyernes po ngayon ng Disyembre, huling biyernes ng taong 2024 at unang biyernes ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Sa diwa ng pasasalamat sa lahat ng biyayang ating tinatanggap at sa mga taong ating patuloy na ipinagdarasal, hingin natin sa Diyos ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kalabisan at pagkukulang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng mga anghel, ating luwalhatiin ng Diyos sa pag-awit ng papuri sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw naman ang banal at saan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Ngayon ay ating ding ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Juan Apostol, Ebanghilista. Manalangin tayo sa tulong niya. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayagang buhay, nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ang Ama, at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ng pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak, ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Mga tapat na apostol, pinagpupuri sa poon, sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maligayang Pasko. Maraming salamat po sa ating pagparito sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno ngayong huling Biyernes ng Disyembre, huling Biyernes ng taong 2024 at unang Biyernes naman ng Christmas season. Muli bilang regalo po natin sa mahal na Panginoong may kaarawan, atin po siyang palakpakan. Ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Juan Apostol. Siguro ho'y napapansin ninyo, kabe-birthday pa lang ni Lord nitong nakaraang Miyerkules. Bakit may mga santo agad pinagdiriwang? Kahapon, ang martir na si San Esteban. Ngayon, ang ebanghelista at apostol na si San Juan.
at bukas ang mga inosenteng sanggol or niños inocentes. Ito ho'y may pakay, may layunin at may dahilan. Ano ang dahilan? Una, kahapon, si San Esteban, siya'y nagbuwis buhay sa Panginoon. Pahiwatig at paanyaya na kung ang Diyos buwis buhay din sa pagkakatawang tao para sa atin, kailangan din nating tugunan ng pagbubuwis buhay sa Kanya naman. Exchange gift, di po ba? Binigay ng Diyos ang Kanyang sarili, siya'y nagkatawang tao para sa atin. Sana tayong namang mga tao maghangad na maging mahawig at matulad sa Diyos, tulad ng Kanyang ginawa para sa mundo. Yan ho'y kahapon. Ngayon, si San Juan Apostol. Siguro ho'y napansin nyo, ano ba tinitingnan ni Father sa langit kanina? Hinahanap ko ho ang simbolo sa gisag ni San Juan Apostol. Tingin-tingin ng konti pag may time sa atin hong baldokino. No. Bibihira ho ang may baldokino. Baldokino ho ang tawag dyan sa ating mga simbahan sa Pilipinas. But in Europe, this is very common. So, nasaan ho ang sagisag ni San Juan? Bulag lang ang hindi makakakita. Pinangalanan na. So, pag sinabing si San Juan, Ebanghelista, isa sa 4 na manunulat na ebanghelyo, ang sagisag niya'y ibon, agila. Minaliit nyo naman, ibon. Ang ibon ho, maya. Liit lang yon. Liit na bagay yan. Malaki ito. Eagle. Pagpalagay natin, the Philippine eagle, the biggest flying creature all over the world. Philippine eagle. Yan ho ang sagisag ni San Juan Evangelista, agila. The winged evangelist. At gayon din ho, ang kanyang kapistahan ngayon ay nag-aayaya sa atin ng suklian naman ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung bukas, magsimba kayo bukas para ho ating matukoy at malaman ano ang kahulugan ng buwis buhay ng mga niños inocentes para sa ating lahat. Wala hong lokohan ha. Yan ang gawa nating mga Pilipino. Manloloko sa 28. Lokohin nyo, lelong nyo. Pagsisinungaling ho yan, pagsasamantala. Kasi yan ho ang ating kadalasang nakagawian during our time. Na pag niños inosente, manloloko. Good time ang iba. Di ba? O kahit sabihin nung nag-level up na tayo ngayon, no? Malaki ang lokohan na, wag pa rin. Kasalanan ho yan. That's not the right way to celebrate and commemorate the innocence of those childs who were murdered. We have to honor them in their honesty and in their sincerity. So for now, sa kapistahan ni San Juan Apostol at Evangelista, sinuklian niya ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Sa anong paraan? Siya lang ho ang kinikilalang apostol na masasabi ho nating kadikit ng Panginoong Jesus Nazareno. Kadikit. Kadikit. May something ba sa kanila? Meron bang kakaiba? Basta ho, magkadikit sila. In what way? Sa 12 na apostol, 3 ho silang mga matatalik na kaibigan, laging kasakasama ng Poong Nazareno. Peter, James, Matic, John. Formula na ho yan. Peter, James, and John. No. Lagi ho yan silang kasama. Hindi ko alam, ito ba'y naging object or reason of envy or jealousy among the 12? Pero ho, mukhang tanggap naman ng 12 na sa kanilang 12, may 3 lagi siyang kasama. Si Pedro, si Santiago, at si Juan. At kilala po siya sa pagiging napakalapit sa Panginoon, even physically. Sa mga malikhaing pagpipinta ni Michelangelo, siya ho ang inilarawan na laging nakahilig katabi ng Panginoon sa huling hapunan.
Naalala niyo yan? Picturein niyo the Last Supper. Sino yung apostol na katabi ng Panginoon at nakahilig sa kanyang dibdib? Naantok? May sinasabi? Bata ba siya ni Jesus? Alam ko, maruming isip natin, nag-iisipan natin ng masama. Anong meron sa kanila? Wala hong ganyan. Tanggap ng 12, ng 11, na sadyang si Juan Bautista ay ang mahal na apostol. Kaya nga ho yun ang kanyang bansag John the Beloved. Na hindi issue sa kanila. Hindi. Tanggap nila. Wala hong sipsipan, kundi sadyang he must be very expressive. No? Alam niyo yung expressive? Very outward sa kanyang damdamin na hindi niya ikakahiya na ganun siya kalapit ang kalooban sa Panginoon. At ako'y naniniwala na hindi ito ipinagbawal ng Poong Nazareno dahil sa kalaunan may layunin, may patutunguhan. Hanggang sa huling sandali, sa paanan ng krus, siya lang ang tanging apostol na nasa kanyang paanan, maliban sa kanyang ina. Kung wala ho sa paanan ng krus si Juan Apostol, kanino ihahabili ng mahal na poon ang kanyang ina? Diba? Meron nung habilinan, anak, narito ang iyong ina. Ina, nariyan ang iyong anak. Kung wala ho doon ang anak na sinagisag ni Juan Evangelista, Juan Apostol, wawa naman si Maria, walang mag-aampon. Diba? Imagine, sa 11, minus na ho si Judas. Tanging si Juan Evangelista, apostol lamang ang nagtangka at buong tapang na samahan ng Panginoon sa paanan ng krus. At hindi ito nagtapos. Ito ang ebanghelyo natin. Sa pagkabuhay ng maguli, siya ang unang nakakita ng Diyos na wala na sa hukay, sa libingan, the empty tomb. Kita niya, no? Marunong magligpit si Lord, nakatiklop lahat, magkahiwalay. Ang magnanakaw, hindi magliligpit yan Paspasan niya sa kilos. Pero hindi, wala. Ang kayong lino ang ipinambalot sa mukha ng Panginoong binawian ng buhay, magkahiwalay na nakatiklop, maayos. At para kay Juan, Evangelista at Apostol, muling nabuhay ang matalik niyang kaibigan. At di ho doon nagtapos. Sa kanya itinuturing ang Ebanghelyo ni San Juan Apostol. Siya rin ang kinikilalang manunulat ng 3 liham, the 3 John epistles towards the end of the New Testament, and even the book of Revelation, ang aklat ng pahayag. Now, kung ito ay ating titingnan lahat, masasabi natin na dahil sa lalim ng kanyang ugnayan sa Poong Jesus Nazareno, matalik na kaibigan, wala man ng Poong Nazareno, bumalik na sa kalangitan, na natili ang Poong Jesus na buhay-buhay sa kanyang alaala at sa kanyang buhay, na kanyang ipinakikilala sa atin sa kanyang mga panulat at sa kanyang mga pahayag. At ito nawa ho ang maganda nating mapulot at matutunan sa kanyang kapistahan. Na tayo ngayong nabibiyayaan, natutuwa at nagsasaya sa pagkasilang na muli ng ating Panginoong Yesus Nazareno ngayong Kapaskuhan, tulad nawa ni Juan, Evangelista at Apostol, ipakikilala natin siya, ang Panginoon na isinilang. At upang siya'y tuluyan, lubusan, totohanan nating maipakikilala, kailangan nating magkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya. Meron nung kasabihan ang mga Latin. It's a Latin expression. Kala nyo, libre na tayo. Pamasko ko na ho ito sa inyo. Latin expression. Nemo dat quon non habet. Narinig nyo na yan dito before. No? Nemo dat quon non habet.
In English, you cannot give what you do not have. Hindi natin maibibigay ang wala tayo. Si San Juan Apostol at Ebanghelista, malikhain niyang ipinakilala, buong sigasig niyang ipinakilala sa atin ng Panginoon sa kanyang ebanghelyong sinulat, Mabuting Balita, sa 3 sulat sa katapusan ng Bagong Tipan, maging ang tangkang ilarawan sa napakamahiwagang paraan ang pagkilos ng Diyos sa aklat ng pahayag dahil taglay niya ang napakagandang karanasan at alaala sa ating poong Jesus Nazareno. Simula nang siya'y kanyang makilala hanggang sa ito'y muling mabuhay. At ito ang kanyang ibinibigay sa atin sa kanyang mga pahayag at mga sulat. Kaya nga ho may katotohanan in that Latin expression, nemo dat quon non habet. You cannot give what you do not have. Anong ibibigay ko kung wala ako? Natural ang maibibigay at maibabahagi ko, siyang nasa sa akin. At sa mayamang karanasan ni Juan Apostol, Ebanghelista sa Panginoong Nazareno, ito ang kanyang ipinapahayag at ipinakikilala sa atin. Na sana tayo rin magiging katulad ni Juan, ang mahal na alagad, John the Beloved, sa paraang kikilalanin ko. Kung kailangan kong i-memorize ang kanyang mga salita, itatak sa utak hanggang sa mawala ang aking buhok. Bakit hindi? Sa aking kilos, sa aking pamumuhay, itong pagsisikapan kong manalaytay sa aking dugo. At dito nawa ako makilala ng mga tao at maipakilala ko lalo't higit ang Poong Jesus Nazareno upang tulad ni Juan Ebanghelista at Apostol, mananatili tayong ang mahal na alagad ng Panginoon. Tingin po natin sa Panginoon na kung meron man tayong maibigay sa Kanyang dalisay na handog ngayong Kanyang pagsilang, walang iba kundi ang taus-puso't wagas na pagmamahal, katumbas ng pagmamahal niyang ipinakita sa ating lahat sa Kanyang pagkakatawang tao, na di natin kakalimutan siyang ipakilala sa iba at ipakilala na ang buhay Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, ay sa atin nababanaag, sa atin naririnig, sa atin din nararamdaman ng mundong naghahanap. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Merry Christmas po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siyang tapat at malapit sa puso ng ating Poong Nazareno. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay, na ihayag sa Kanyang Ebanghelyo. Ang ating tugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob
na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Basbasan mo, Panginoon, ang bawat pamilya at tahanang di nagkakasama ngayong Kapaskuhan, dala ng iba't ibang kadahilanan. Nawa sa tulong ng teknolohiya, sa ngalan ng pagpapakumbaba at sa iyong biyaya at grasya, muling maghari ang magandang pagtitinginan, ang pagsusunuran at kapayapaan sa bawat puso ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Pakaingatan mo, Panginoon, ang mga naglalakbay, lahat silang mga nasa lansangan, ang mga malayo sa piling namin, mga mahal namin sa buhay, at naway matanggap nila at maranasan ang pagpapala mong di matatawaran. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Papaghariin mo ang kapayapaan sa buong daigdig, sa pagitan ng mga bansang may hidwaan, sa isip at pagpapasya ng mga pinuno ng bawat pamahalaan, lalong-lalo na dito sa Silangang Asya at sa aming mga inihalal sa panunungkulan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Naway, di mo kami bibiguin na pagkalooban ng magandang panahon sa mga susunod na araw upang masaya naming makapagpaalam sa lumang taong patapos at salubungin ng may saya at sama-sama ang bagong taong darating. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ng kapistahan ni San Juan Apostol, matulad nawa kami sa Kanya, sa wagas na pagmamahal sa iyong anak, ang Panginoong Hesus, upang sa aming buhay, salita at kilos, siya ang makilala, siya ang marinig, at kami tunay na maging karapat-dapat na tawaging alagad na mahal ng Poong Nazareno, kanyang mga deboto. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Itayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan. Bilang iyong pahayag sa idinulot ni San Juan Apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ay ikaw ang aming nababanagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Magsilod po ang lahat. Sa di po makaluhod, atin pong ilagay ang ating kamay sa dibdib, tanda ng paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni San Juan Apostol at Ebanghelista, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Si Juan ay kilalang alagad na mahal. Kung mahal po natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno, lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang turo ay atin ding mamahaling gawin at tutularan. Kaya bunga ng ating pagmamahal sa Kanya, ating kilalanin ang Diyos na Kanyang Ama, na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami
sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Dumating na ang prinsipe ng kapayapaan. Atin siyang parangalan sa paghahatid ng makalangit niyang kapayapaan sa tanan. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, loob mo sa amin ang kaayaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, ang Mesiyas na dumating. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinananalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming nagtataguyod sa iyong kaharian dito sa lupa, hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin pakundangan sa banal na pakikinabang na ipinagdiriwang sa paghahaing ito sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ikatlong araw pa lang po ng kaarawan ng ating Panginoon, ang Kapaskuhan. Kaya't sana ho'y maging bukang bibig natin ang Merry Christmas. Yun ang Happy New Year, pagsapit na ng bagong taon. Huwag apurado. Sulitin ho muna natin ang birthday ng Panginoon. Kaya't Merry Christmas, maligayang Pasko ang pagbati natin lagi sa bawat isa. Dahil po dito, atin pong ipagpasalamat ang buong taong patapos na. Sa susunod nating pagkikita, New Year na, araw na ng ating paghahanda para sa traslasyon. Kaya't sa mga huling araw ng taong 2024, magpasalamat sa Diyos at sa bawat isa sa lahat ng biyayang dumating, lahat ng pagsubok na ating napagtagumpayan, at sa Kanya higit sa lahat, sa walang maliw niyang pag-ibig at pagtataguyod sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Patuloy mo pong basbasan silang aming mga ipinagdarasal, ang kanilang mga larawan at pangalang aming taglay, silang di makasimba dala ng iba't ibang dahilan.
maging ang kanilang dalang mga imahen at dasalan, lahat nawang ito ay iyong basbasan. At ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, patuloy ang Kapaskuhan, ating parangalan ang Poong Jesus Nazareno sa pag-ibig nating ihahatid sa tanan. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay, Pasko ay sumagi, tayo ay magsiyawi, na magagandang ibig, dahil sa Diyos ay mag-ibig, na si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsigalaw, ang bawat isa ay nagsipagdandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawi, ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumabi sa sanggol na ulog ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sunilang itong araw, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno!